Good morning, everyone. Kakagising ko lang. Hindi pa namin naiayos dito. Kailangan, pag naayos yung sa baba, ililipat ko yung mga boxes. Storage box yan siya. Mga gamit, unan, kumot, ganyan. So, open na siya dito. Naayos na yung bubong. Ayan. Doon sumisikat yung araw. Tapos yun yung gusto ko dito. Kasi kahit alas 7, hindi pa masyado kita yung init. Most of the days. Basta pa talaga yung ano sa hamog. Oh. Pag hapon naman, mahilig akong tumambay doon. So pag nakaipon naman din ako ulit, papagawan ko yun ng tambayan doon sa likod para pwede akong mag-cross stitch doon or tumambay, magkape. Kasi from there, kita din naman yung sunset. And then, para malapit siya sa kitchen in case andito yung mga family ko, yung kapatid ko, pwede kaming kumain doon. Doon na lang sa area na yun. Diyan yung aking room. May bintana akong pinalagay para pag matutulog ako or magnanap paghapon kasi hindi ko gawi talaga na magnap o matulog sa hapon. Pero pag andito ako sa bukid, para akong dinuduyan ba, mga alas 2 o alas 3, kahit nga sa umaga pag wala masyadong ginagawa, alas 10, inaantok na ako dito sa bukid kasi ganun katahimik, tsaka ganun kasarap yung klima dito. So, pinagawan ko ng bintana dyan para open na siya. Papasok yung hangin na malamig. Hindi na kailangan ng electric fan o aircon dito. Yan yung caretaker's house ko. Pag-iipunan ko din yan, papagawan, papayusan ko sila ng maliit na bahay nila which is connected sa kitchen. Para maayos naman lahat. Medyo mataas na yung aking bamboo. Yun, dalawa na yan. Tataas pa yan sila kasi mahilig ako sa tourism. Yung sound na nakikreate ng ng kawayan. Alam mo, pag yung nagtatama-tama yung mga dahon, yun tourism. Kasi nasa isip ko, one day, maalis yung mga buko dito. Maalis yung mga kahoy na malapit sa akin. Wala nang mag-iingay na dahon sa palibot. At least may natitira ako. Ang dami ko dun sa baba pa ng mga kawayan. May matitirang mga nature's noise. Parang nature's white noise. Ayan. So, pwede ako mag-cross stitch dito while nagkakape. Ganyan. Pwede nun magtambay, magbasa ng libro. Tapos pwede yun yung view mo sa harap. Pwede din ito sa kabila. O, diba? Hindi mo makikita. Masyadong, hindi, masaya ako dito. Masaya ako sa pina-extend ko. From that end there, lalagyan ko yan siya ng gutter papunta doon. So, lahat ng tubig na maiipon namin, malinis na. Hindi na mahirapan si Kuya maghakot ng maraming tubig. Nasasayangan kasi ako malinis na tubig yung yung tubig na ginagamit namin dun sa CR na pang flush. Okay, magkabilaan ito ha. Dito na side. Ayan. Meron din dito sa kabila. At saka ako kasi yung tao na gusto ko malapit always sa mga gadgets ko. Kaya may mga saksakan talaga yan. Meron din dun sa kabila. Saan kaya galing itong basa na ito? Matris. May basa dito. Kailangan ko yan siya kailangan pa may ayos dito. Merong arinola. Typical talaga na kubo. May arinola kasi dati dun sa baba yung kwarto ko. Dun
Tapos pina-extend ko nga yung roofing. Pinagawan ko ng second floor na lang din. Pina-extend ko yung roofing sa taas. Nagpagawa ko ng bagong room dito sa taas. Which is, busy pa ang mga panday ngayon. Kita nyo naman, oh, may mga scaffold pa sa palibot. Palpa kasi yung ginawa ng isang panday. Hindi ko na din sila pinabalik. Alam mo, hindi ko naman gusto na gano'n, no, na may misunderstanding sa panday, ganyan. Pero sana ayusin yung trabaho. Maayos naman tayo magbayad. Pero sana ayusin nila yung trabaho din. Para hindi backjob. Tapos i-backjob nila mali din. So sabi, wag na kayong bumalik. Kasi ang daming damage na nakikreate. Kasi di nila nagagawa yung gusto. Walang suggestion sa part nila. Sabi na, tahimik ka lang, ma'am. Huwag ka nang mag-require sa amin ng mga drawing. Kami na bahala dyan. Alam namin gagawin. Yung pagkatapos, hindi mo gusto yung natapos nila. Tapos inayos nila. Mas madaming nasira. So, hindi ko na pinabalik. And I'm sorry, hindi ko na din tinapos yung bayad sa kanila. First time ko na nagpapanday na hindi sinettle yung bayad. Kasi nadala na din ako sa last na panday dati na nahiya ako na hindi binayaran ng maayos. Kahit na hindi maganda yung gawa nila, binayaran ko ba din ng full. Sabi ko pag mangyari yun ulit next time, hindi na ako magbabayad talaga. Kasi pwede mo naman talaga silang hindi bayaran pag hindi sakto yung ginawa nila. Ito ngayon sa present na panday, matagal ko na talagang kilala to, pero malayo lang sila talaga dito sa city. Sa bukid. Kaya ni-request ko kung pwede dito sila. Tapos timing din naman. Sa katagal kong ni-request, timing na bakante sila. Mamaya dadating sa Uncle Boy, mimitingan namin yung tubig kasi may mga tank ako. Sana ay magamit namin. Para next time, next time ay maayos talaga ang plastada ng tubig namin dito. Ayun na, piniprepare na yan siya. Baka today tatanggalin na yung mga scaffold. Aayusin na lang yung kisame. Bumili ako ng mga kalakat. Ewan ko anong tawag dun sa inyo. Mamaya papakita ko ano yung kalakat dito sa amin. Punta tayo dun sa farm ng aking caretaker. Dahil nagpatanim na siya ngayon. Transfer na sa plot. Maaga pa daw yun gumising kanina 1 AM, 3 AM. Nag-start na ng plotting. Tapos ngayon transfer na sila ng mga similya dun sa farm. Puntahan natin sila. Yan, naka-protect tayo. 360. Para hindi makapasok ang init. Yung aking kubo, yan. Baba tayo dito. Hello vlog! Lantawon niya ni sa YouTube ha. Ayan. Send ko lang. Ayan sila dun sa baba, nag-farming. Puntahan natin. Ito yung dinadaanan ng motor. Yun yung bahay ko sa taas, oh. So, yun yung rambutan. Oh, nakita nyo sa mga last episode ni Tindera sa Africa. Yung rambutan na yan, grabe yung tubo niyan. Grabe yung bunga niyan. And, ayan na, nalipat na yung mga Chinese cabbage. Chinese cabbage niya, no? Ayan. Yun si kuya, caretaker ko. Tapos, eto sila yung mga tinatawag na dagyaw. Dagyaw. Eto siya. Anong pangalan mo? Jake. Jake. Single? Hindi. Sige, dublihan ng hindi. Oh, hindi na. Taken na si Jake. Taken niyan lahat sila dito. Ang tawag nito pala dagyaw. Kahapon ko lang nalaman kung ano yung dagyaw. Ang dagyaw parang bayanihan. Lahat sila dito ay farmers. So yung dagyaw, yes, bayanihan, tulong-tulong. Meron silang one day
na itulong dun sa main farmer. Yung main farmer, yung nag-garden dito si Kuya, yung caretaker ko yan, si Kuya Ricky. Yan naman si Ivan. Maaga pa daw nagising si Kuya. Maaga ka pa kanina yan o. 1:00, 3:00. Nag-plotting na siya. Oh, nasa area na siya kanina 3 AM. Ayan, itong Dagyaw ay lahat yan sila farmer. Tapos pag magpatanim na, ayan yung lipat dyan. Lahat ng mga farmers na yan, punta sila dito. One day sila magsiserve dito na walang sweldo. Yun. Bale, tulong-tulong. Pag si farmer na naman yan, pag siya naman ang may kailangan ng tulong, lahat na naman sila dadagyaw sa area niya, sa farm niya. One day din yun. So that way, tulong-tulong sila. Di mo na kailangan ng pera para magbayad ng workers. Kung sa city, sa Tagalog, ang term natin doon ay dagyaw. Sa Dagyaw, depende sa agreement, libre merienda, breakfast, and lunch. Tapos merienda, kape, ganyan yung agreement nila sa Dagyaw. Sa harvest ya, may Dagyaw po diya? Wala ma, may suhol na sila. Pag sa harvest, may suhol na or may sahod. Ang Dagyaw ay sa patanim lang. Natin dito, yung mga ano ni Kuya, ang gaganda. Healthy. Bawal magpasok sa farm nila pag may regla ang babae. Yun yung belief nila dito. Ayan o. Baging ang tawag ani yan o. Yan, baging. Ini kafe. Kami kaliber. Pila di siya ka square meter diri ya? Ari? Oo. Lapan siya. 2,000 siguro. Ning area lang na, ay ning ari lang in farm mo? Ari lang? Oo. Mga 2,500. 2,500 square meters yung area. Tapos yung budget dito yan nasa 10,000 no? 10,000. Kung maganda ang harvest, magkano ang pila ang successful niya nga bilihan ani? Dako mami. Ma-times pila siya? Mga 30,000. Mga 30,000. Depende sa presyo. Kung malang presyo Pero yung kay Oliver daw ngayon success no? Ang harvest niya. May harvest kasi yung anak ni Kuya dito. Sa Wednesday daw yung harvest. Ayan, so pray natin na success siya. Ang kalaban ng aning Chinese lettuce siya kay ulan. Ari ulan siya. Ang lettuce wala man. Isang ulan. Kare, unsa ni siya di ay? Chinese pechay? Chinese din siya. Chinese pechay. Chinese pechay pala ito. Ang kalaban niya ulan. Ulan. Lagagan natin. Asa ka? Oh, dira lang ka. Ayun, si Ate Liv hindi makapasok dito dahil may red days siya. Okay, kumain. Bawal. Yan, ang wife ni Kuya Ricky, caretaker ko din. Bawal magpasok dito pag red days. So, naghatid siya ng kape nila, pero dun lang siya sa entrance. Ha? Wala siya unod. Eto may similya siya pero hindi nagtubo. Merinda. Ayan yung baging oh. Ang binalot dito ay dahon ng saging. Merinda. Yan. Landa mamis, landa kalifay. May tinapay. Tinapay kape, maora ng kalipay diri sa bukid. Bisan init kape.
Guys natin dito oh. Ito na yung mapunta sa bagsakan sa Jensen. Kaning sa glandang niya, Jensen nagit ilang bagsakan o pati sa ano? Halos Sa Marbel. sa Marbel. Puro mulok. Wala na ice ang tubig. Wala na kay kape naman. Init. May bugnaw, may init. Ayan. Yung kape nila Ako naman po. May taro yun. Oh, yun. Hello guys. Hello vlog. Dito kami guys. Welcome guys. Katapi kami dito guys. Daghan day dili matubuan niya no. Daghan bagay nga di matubuan. Suminggayan ng god. Nagpalupad siyang drum yun. May nagkalupa. Plaster ng gutter.